eto na. Ano na papunta na tayo ng March. Dilampasan ko na yung Valentine's Day. March na tayo. Babalikan Summer mo na, dapat bakasyon yun na. kung sino date mo. Dahil ang dami nagre-request. Ang dami nagre-request. Pakitanong po si Jess De Los Santos kung sino po ba makakadate niya. Mas mahalagang malaman natin kung ano ang travel goals natin this year. Okay? Well, simulan natin sa'yo, Andre. Sakto, magta-Taipei ako in a few days. Kasama si Pawi, syempre. Siya nga nag-ayos lahat. Plano ko bumisibisitahin yung pamilya ko sa Amerika this year. Okay. Bumalik ng Japan. Dahil di ba sabi ko sa'yo, Tokyo Marathon. Tingnan natin. Sana, kaya. Tapos bumalik din sa Europe dahil plano namin mamili doon ng mga susuotin para sa kasal. Ang dami niyang ganap. Ang daming pupuntahan sa isang taon. Hindi ko sinabi itinerary. Darating ako sa'yo. Ako naman parang ayoko pa sabihin kasi mamaya maudlot. Ayun. Ikaw, dahil ikaw alam ko. May confirm na kasi nakuha ko na yung visa ko. So ako ay pupunta ng New Zealand. Sana all. O kasi mga bundok kasama pupuntahan ko doon. Hindi, mga kaibigan ko na malinaw. Binalik pa rin. Eto na, kung sa New Zealand, mga bundok yung pupuntahan ko, minsan di na natin kailangan lumayo kasi isang bundok sa Benguet ang dinarayo ng mga mahilig sa nature at adventure. Silipin nga natin yan sa Happy Weekend Report ni Bea de Guzman. For today's video, gagala tayo sa isang sikat na pasyalan dito sa Benguet, ang Mount Yangbo. But first, meet Joy. Hi! Isang regular na turista all the way from Manila. Kung paano makarating sa ating destination, siya ang bahala. So from here sa Burnham Park, kailangan natin sumakay ng taxi. Let's go! Sa Mount Yangbo. Kwento ni Joy, nasa 20 to 30 minutes ang biyahe mula sa city proper. Ang pamasahe, nasa humigit kumulang 250 pesos. Kung via jeep naman, 18 pesos lang. Ang sakayan, nasa Baguio Center Mall, rutang Ambyong, Tawang, La Trinidad. And the hiking begins. Pero mga kapatid, don't worry. Beginner-friendly ang Mount Yangbo. Sa totoo lang, di ako hiker, pero ang ganda talaga ng place na to. Kumbaga, ano ko siya, escape from the city, from the stress sa work. Tapos, hindi pa siya crowded. And beginner-friendly lang yung trail niya. From city view to scenic view real quick. Hanep! Ayon sa isa sa mga may-ari ng lugar na si Basilio Biase, dinarayo talaga ito pagdating ng Pebrero. Pag nakit mo sa taas, makikita mo lahat ang view. Hanggang Kapangan, hanggang Tublay, makikita mo doon. Para raw patuloy nila itong mapangalagaan, kinailangan nilang maningil ng maintenance and entrance fee na 50 pesos kada tao. Ito na! Dito na tayo! Ang ilang mga lokal na sina Jewel at Chilian, chill na chill sa kanilang nirentahang tent na 150 pesos. Since from Baguio po kami, parang mas gusto na namin yung tahimik po. Dito po, fresh po yung hangin, tapos hindi maingay. Ang grupo naman ng Gen Zs na to, sawa na raw sa gadgets. Actually, sa mga academics, parang babad din kami sa mga phones, ganon, mga gadgets. So parang today, parang naisipan namin na pumunta dito for bonding and yung nature na rin po. 50 lang sapat na. Kung gusto mong i-level up ang Mount Yangbo experience, pwedeng mag-rent ng tent, kubo, picnic mat at kung ano-ano pa. At may archery rin na sa ngayon, 50 lamang sa kada 12 tira. Pwede na rin dito ang overnight camping sa halagang 650 pesos. Bagamat open to all at maraming pwedeng gawin sa Mount Yangbo, isa lang ang pakiusap ng mga tagapangalaga sa lugar. Huwag po tayo masyadong magkalat ng mga basura kung saan-saan. Si Joy na nakailang balik na sa lugar. Worth it yung biyahe from Manila, yung pagod, talagang recommended dito. O paano mga kapatid? Kita-kits! Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.